Ang pinakamalaking warship ng Japan, ang JS Kaga, ay dumating sa baybayin ng San Diego, California upang magsagawa ng mga pagsusuri kasama ang mga F-35B fighter jets. Ang mga pagsubok ay magsisimula mula October 5 hanggang November 18, 2024. Binago ang Kaga mula sa pagiging helicopter carrier upang makapag-operate ng mga F-35B na kayang mag-take off at mag-landing ng patayo. Bahagi ito ng pagpapalakas ng kakayahan ng Japan sa maritime defense at ng pakikipag-ugnayan nito sa militar ng Estados Unidos. Ang pagpapadala ng JS Kaga sa San Diego para sa military testing ng F-35B fighter jets ay bahagi ng pagpapalakas ng kakayahang pandagat ng Japan na kasabay ng pagpapalalim ng kooperasyon nito sa Estados Unidos. Bagamat hindi ito tahasang inihayag bilang paghahanda para sa isang digmaan sa South China Sea, malinaw na ang mga bang nito ay konektado sa mga patuloy na tensyon sa rehiyon. Ang pagpapalakas ng Japan ng kanilang naval capabilities, lalo na sa paggamit ng advanced military technology tulad ng F-35B, ay tugon sa mga pangregional na banta, kabilang na ang pinalakas na presensya ng China sa South China Sea. Ang rehiyon ay mahalaga sa international na kalakalan at mayaman sa likas na yaman. Kaya't ang mga bansa tulad ng Japan at ang kanilang mga kaalyado, gaya ng Estados Unidos, ay nagpapatibay na kanilang depensa upang mapanatili ang kalayaan at paglalayag at maiwasan ang anumang agresyon. Sa kasalukuyan, pagsubok sa JS Kaga, ang Japan Maritime Self-Defense Force o kung tawagin ay JMSDF ay naglunsad ng operasyon kung saan ilang F-35B fighter jets mula sa US Maritime Corps ang matagumpay na naglanding sa warship ng JS Kaga. Ito ay bahagi ng military testing na nagsimula pa noong October 5, 2024 sa baybayin ng San Diego, California. Ang eksaktong bilang ng mga jet ay hindi detalyado, ngunit ang operasyon ay nakatuon sa pagsubok ng kakayahan ng JS Kaga na mag-operate ng F-35B aircraft na kayang mag-take off at mag-landing ng patayo bilang bahagi ng pagpapalawak ng kapasidad ng Japan sa naval aviation. Ang JS Kaga ay may haka-haka na posibleng gamitin sa South China Sea at Taiwan Strait bilang aircraft carrier ng Japan at US sakaling sumiklab ang giyera sa Taiwan. Kaya ito ay dumadaan sa aircraft test at capability test sa San Diego, USA dahil karamihan sa fighter jets nang gagamitin ng US at Japan ay ang F-35B na posibleng maglanding din sa JS Kaga carrier. Ang JS Kaga ay binago upang maging isang warship na kaya mag-operate ng mga F-35B fighter at ng iba pang mga fighter jets ng US at ng Japan bilang bahagi ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ang mga pangunahing armas ng JS Kaga ay nakatuon sa depensa at pagsuporta sa mga operasyon sa himpapawid. At narito ang ilan sa mga pangunahing armas nito. Una, ang Phalanx CIWS Close-in Weapon System. Isa itong automated na 20mm Gatling gun na ginagamit bilang huling depensa laban sa mga papalapit na missile o sasakyan pandagat. Ikalawa, ito ay ang CRAM, isang short-range missile defense system na pinagsama-sama ang radar at missile launcher para protektahan ang barko laban sa mga banta
sa himpapawid tulad ng mga missile attack. Ikatlo, surface-to-air missile. Ang JS Kaga ay may mga sistema para sa pagpapakawala ng surface-to-air missile na idinisenyo upang labanan ang mga banta sa himpapawid. Bagamat ang mga pangunahing armas ng JS Kaga ay para sa depensa, ang binagong disenyo nito para sa F-35B fighter jets ay nagpapalakas ng kakayahan nitong magsagawa ng mga mas malawak na operasyon sa himpapawid na isang malaking pagbabago sa papel nito bilang isang warship. At ito ay magiging warship carrier na iikot mula sa Japan patungo sa Taiwan bago tumungo sa Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea bilang regular na ruta ng JS Kaga aircraft carrier ng Japan sa mga susunod na taon.